Shout out mga idol. Hindi muna tayo mag-scooter ngayon. Maglalakad muna tayo. Pupunta tayo ng ng Albert. Hindi muna tayo dun sa Globus. Kung papasilip ko sa inyo kung gaano ba yung kalinis yung lugar dito. Yung mga kabahayan. 'Di ba? Napakalinis dito talaga sa sa Czech. Ganito yung pamumuhay nila dito. Napakasimple lang, napakatahimik. Tignan nyo, halos wala kayong makita dito sa labas na nagmamaritisan. Yung mga tao dito halos andyan lang sa loob ng mga bahay nila, mga kanya-kanyang bahay. Pupunta tayo ng Albert dahil wala na tayong stocks. Meron pang grocery, pagbilihan ng ng grocery dito sa Penny. Pero mas gustuhin kong medyo malayo yung lalakarin natin para exercise na rin. Kahapon kasi na sobrahan tayo sa sa inom. Kaya ngayon magpapawis tayo. Papasilip ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung lugar nila dito. Napakatahimik. Tignan nyo, napakalinis, napakaganda, napakaayos ng pamumuhay nila dito. Kung gusto mong tahimik na lugar at maayos na pamumuhay, ayan dito sa sa Czech Republic. Ito pala, ayun, halos lang ito. Mano-mano nilang ginawa ito. Bago lang ito eh. Ayan, tignan nyo. Napaka solido ng pagkakagawa. Kaya dito sa Czech Republic, meron silang talagang batas dito na kapag alas 10 na ng gabi, bawal ka na talaga mag-ingay. Maglakad-lakad lang muna tayo. Medyo malayo-layo konti yung lalakarin natin. And sana merong grapes ba to? Ayaw mga idol, grapes nga oh. Ayan oh. Namunga na siya. Ito grapes. Andito lang sa labas oh. Napabayaan na. Mapait. Ang daming bunga. Grapes. Yung kulay green na grapes. And dito tayo dadaan. Doon pwede rin dadaan doon. Dito halos nakabisado ko na yung mga daanan dito dahil araw-araw akong nag-scooter. Iniikot ko to. Halos yung labasan dito iisa lang. Pero yung pupunta natin medyo malayo-layo. Tapos ito pala mga idol hindi nila alam ito. Kinakain din ito eh. Ito. Ang tawag dito palm. Kahawig siya ng dun sa atin na yung prutas na kulay violet. Mga idol matamis. Tamis niya. May yung ngayon naglalagas na, nagpapalit na ng dahon dahil malapit na naman ang winter. Panalo. Diba? Ganito dito sa Czech Republic. Buhay mo, walang pakilamanan mga idol Yan sa paglalakad natin. Halos wala kang makitang talagang nakatambay sa labas. Ay maglalakad lang tayo. Dahil pag mag-scooter tayo, ayun, mabilis tayo kapag gumamit kasi tayo ng scooter, medyo mabilis lang. Pero mas bet natin maglakad para mas makipakita ko sa inyo yung lugar nila dito. Dito ang ganda. May mga nakatambay pa dun sa taas. Medyo malamig-lamig nga lang. Ay, kung gusto mo mag-apply sa at papunta dito sa bansang Czech Republic, sa mga legit na agency lang mga ka-idol, ay napakatahimik ng pamumuhay dito. Ang kanilang pamumuhay, karaniwang pinapahalagan nila dito, yung pamumuhay nila is yung privacy, personal space. Ayan, kita nyo naman diba? At maayos na pamumuhay. Medyo hiningal lang ako dahil ayun, medyo nagpaakyat. At saka yung lugar dito mga ka-idol, bulbundukin. Ayun, dito tayo dadaan.
'Di ba? Sobrang linis, maayos. Tapos yung may tamang tapunan ng basura. Ayan. Akala nyo ito, iskinita lang ito. Ano to, dito may mga dumadaan rin ng mga bus. Tapos yung bus dito mga ka-idol, meron talagang oras, merong pick up point, merong drop point kung saan ka bababa. Yung pinakamahalaga sa kanila dito idol, yung ano, yung oras. Kasama yung kanilang mga pamilya tuwing weekend at holiday. Yan ang kultura ng mga nakatira dito, mga lokal, mga Czech. At kilala rin ang Czech Republic sa kultura o pag-inom ng beer. Yan, tradisyon yan, beer. Mahilig silang uminom ng ano dito, ng beer. Tapos dito sa Czech Republic mas maraming mga kastilyo, mga castle. School naman yan. Then tapos pagdating naman sa ano, sa Pasko, ayan, meron din sila parang Pilipinas din. Meron sila mga Pasko dito. Ayun, no, may mga naglalaro doon. May ano idol ha, may barbecue ah. Ayun, dito parang may nag-barbecue. Ang daming ano, ang daming bulaklak ng ano, kalabasa ba to? Yung mga idol nasa labas, bulaklak ng kalabasa. Yan ang masarap. And tapos dito pala, mahilig din silang ano, magtanim-tanim ng mga gulay-gulay. Kapag ganitong panahon na tag-init, ayan, mahilig silang magtanim ng mga gulay. Tapos yung panahon ng mga tag-init dito, talagang sinusulit nila. Kasi pagdating ng winter, ayan, halos yung tao dito talaga lang ng bahay dahil sa sobrang lamig. Ito, mga ano rin to, mga idol, oh, mga prutas din yan, oh. Ayan. Tapos yung mga bahay-bahay dito, yung mga ganyan tulad na bahay na yan, may mga tanim na apple yan. Tingnan nyo naman, di ba? Napaka organized. Ayan, dito tayo dadaan para mas makita natin yung view dito. Dito may mga ano, may mga naglalakad-lakad. Buti na lang hindi pa masyadong sobrang lamig ngayon. Palagay ko at sigurado ito kapag panahon talagang taglamig, wala kang makikitang mga naglalakad-lakad na ganito dito dahil sobrang lamig nga. Tapos yung mga tao dito, ang hilig nila dito minsan, pansin ko lang mga ka-idol ha, yung mahilig silang magbike, mag-hiking, and umakyat sa mga bundok-bundok dahil yung lugar dito is bulubundukin. Dito lang tayo dadaan, shortcut tayo. Yung punta natin, Albert. Ayun, ang sarap pamuhay dito. Ayun, tulad ng sinasabi ko, idol. Ayun, may apple. May tanim na apple. Ayan, pinapabayaan lang nila yan. Yung bahay nila yan, sa ano yan, soundproof yan. Kasi yung labas niyan, ayan, may mga ano yan, may mga styro pangontra sa lamig. Tapos yung buhay nila dito idol, ano lang, napaka simple lang. Alam mo yung hindi sila nagpapakita ng yaman. Basta yung ano lang, simpleng buhay lang. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas na pag alam ng mayaman ka, nasa government ka, alam mo yung parang nayayabangan ka. Pero dito, yung buhay nila dito is pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Kumbaga, ano lang sila. Yun nga, sabi ko, pantay lang. Yun lang yung pansin ko, yun yung pagkakaalam ko, pagka-observe ko dito. Siyempre sa tagal-tagal na pamumuhay natin dito, parang ano ko na yung kultura nila. Siyempre may compare ko yan sa Pilipinas nga. Alam niyo na sa Pilipinas, di ba? Napakaraming, alam mo yun, buhay na may buhay, yung pinapakailaman. Hindi na lang magsikap. Ay, ito, daanan natin doon. Ay, ito sa kabila. Ayun, oh. Simple lang yung buhay nila, ganito lang. Medyo malayo-layo lang yung nalakad natin. Parang sarap magtambay doon, oh.
Medyo malapit na tayo sa Albert. Bibili lang tayo ng ano natin, ng malulutong ulam. Dahil wala tayong may luto. Naubos na yung stock natin. Pansin nyo ba sa paligid na mga dinaaran natin, wala kang makitang mga nakatapon na mga plastic dyan. Sobrang linis. Tapos itong kalsada nila tong dito, ano yun mga ka-idol, binabakyum pa yan. Tapos kapag winter naman, nag-snow naman, meron naman taga-linis. Tapos may mga naglalagay ng mga bato-bato para ayun, makapit yung gulong. Ito dito. Ayun, kung gusto mo mag-relax, ganyan lang. Simpleng ano lang. Simpleng tambay lang. Medyo nagutom ako dun sa paglalakad natin mga idol ah. Bali malapit na tayo. Ayun, tapos kapag nandito ka, halimbawa tatawid ka, talagang hihinto yung mga sasakyan dito. Hindi yan magtuloy-tuloy. Hindi tulad sa Pilipinas na alam nang tumatawid ka sa pedestrian lane, mga driver, mga balasubas. Pero dito sa Czech Republic, napaka-respeto nila. Dahil yung tao dito takot na makasagasa. Kumbaga nasa disiplinado talaga, napaka-disiplina ng mga drivers dito sa Czech Republic, hindi tulad sa Pilipinas. Ganun rin sa mga ibang Pilipino dito. Kung didisiplina at sinusunod yung batas nila dito, ganun din sana sa sa Pilipinas. Pero ewan ko sa Pilipinas, talagang matigas. Kaya alam nyo. Tapos napakarami pa ng kurap. Naku po. Ito mga idol, tulad yan sinasabi ko, basura. Halimbawa pag meron kang pinagkainan, ayan, tapon mo lang dyan. Tapos may araw-araw ng mga nangongolekta ng mga basura dito. Ay minsan dito, nadadaanan ko dito. Ayan. May mga nakalabas ng mga basurahan. Tapos merong oras yung pag-collect ng mga basura. Tapos ito pa pala idol. Kaya kapag halimbawa meron kang aso at yung aso mo tatae, ito meron silang plastic dito. Kukunin mo lang yan. Talagang nilalagay nila yan, sinasadya nila yan para sa tae ng aso. 'Di ba? Napaka ayos. Sabi mo astig o 'di ba? Ganon sila kalinis dito. Ito, malapit na tayo dito sa pupunta nating grocery dito sa Albert. Ayun, palagay ko Pilipino yung nakatira dyan dahil may mga may mga nakasampay. Ayun. Pilipino lang mahilig magganyan hindi tayo sigurado kung Pilipino yan. Ito grocery to. Dito tayo papasok. Tapos ito pa, halimbawa kapag meron ka mga damit o mga gamit na hindi mo na kailangan, hindi na kasya sa'yo, maliliit na, pwede mo siyang ilagay dito. Ito mga sapatos, mga damit. Ayan, paano mo siya ilagay? Ayan lang, itataas mo lang yan, tapos malalaglag na yan sa loob niyan, tapos meron magkukolek yan. Tapos ito mga naman, sa kabila, ganoon din. Kapag may mga gamit ka nang hindi mo na kailangan, pwede mong ilagay dyan, itapon. Tapos merong mangunguha dyan. Ayan, dito tayo sa Albert. Tapos isa pa sa maganda dito, yung pushcart nila. Paglalagay ka pa ng coins dito para magamit mo siya. Ayun dito tayo sa Albert. Ayun, pasok lang tayo. Ito, meron dito. Merong basket. Ito na lang gamitin natin, basket. Dahil kunti lang naman yung bibili natin. Kung ano lang yung mapili natin. Siyempre pagkain at ulam lang. Tapos yung karne dito, napakamura ng karne dito. Ano lang pala itong mga nandirito, mga karneng manok na lang. Ayun, walang naubos, halos wala, nakasale na. Dito tayo sa kabila. Tingnan natin dito. Ito mga rin, mga karneng manok din. Nakakaumay na ng karne. Dahil mura lang kasi talaga dito mura lang ang karne dito. Tulad nito sa magkano ba? Ayun, naka 20% siya. Halos 89 Czech crowns lang. Ito yung presyo niya. Ayan, 89 Czech crowns.
Ouch. Ito medyo mura yung ano, naka-sale yung salmon nila. Tapos sa isda, yun nga lang, yung isda dito mga idol, medyo may kamahalan lang talaga dito. Pero sa mga karne, mura yung karne dito. Tulad nito, umabot na siya ng 2 piraso, 200 Czech crowns. Pero mura pa rin yan. Ito na lang sigurong kunin natin. Ayun, 54 Czech crowns lang siya, naka less siya ng 30%. Ano lang naman yan, pang sabaw lang, pang sigang. Dahil meron pa tayong, alam nyo naman, na over tayo sa pag-inom. Tapos sa tinapay, mahilig din sila sa ano dito. Napakahilig din sa tinapay, tulad ng mga Pilipino. Pero dito sa grocery na tulad ng mga ganito, naka-ano lang yan, oh. Naka-display lang sa ganyan. Open yan. Mga tinapay. Dito nagkaubusan na ng tinapay, oh. Tapos isa pa sa ano nila dito, mahilig sila sa mga ganito. Ayan, mga cheese. Ayan, mga hotdog, mga smoked meat, yung mga yan. Tayo. Ay, bahay na tayo. Uwi na tayo. Ayun, nakapamili ako ng ano, ng konting iluluto nating ulam. Namili ako ng isda. Tapos, ayun. Uwi na tayo. At saka wala akong masyadong nabili dito dahil maliit lang talaga tong ano, Albert. Hindi tulad doon sa pinamimilihan natin sa hypermarket na Globus. Ay, malaki yung grocery kasi doon. Maraming pwedeng mabili. Pero dito maliit lang. And uwi na tayo mga idol. Ayan, so hindi pa pala naka-subscribe sa YouTube channel account natin mga idol, huwag nyo kalimutang i-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin patungkol dito sa pamumuhay dito sa bansang Czech Republic, at nagbibigay ng mga idea sa mga gustong mag-apply papunta dito sa Czech. Bisitahin nyo lang yung Prime Search Manpower Agency mga ka-idol. Ay, napakaraming hiring bound to in a part of Europe. And baka isa ka na sa mga papalarin na makarating dito sa Czech Republic or any part of Europe. Ay, napakaraming hiring. Bisitahin nyo idol, Prime Search Manpower Agency. Sobrang dami. Ang daming hiring bound to yun nga dito sa Czech Republic. Ang daming bunga ng ano, oh. Ang daming bunga ng apple. Eh, nalalaglag lang, oh. Parang sa Pilipinas naman, mangga. Mangga naman yung marami sa atin. At saka sa Pilipinas, maganda rin talaga dahil halos lahat ng prutas meron na rin. Ayun, medyo pinagpawisan na. Palubog na rin yung ano, yung araw. Tignan yung lugar, di ba? Tahimik. Pwede naman tayong dumaan doon sa kabila, pero dito na lang tayo dadaan sa kanto dito. Tapos mga ka-idol, isa rin sa mga napansin ko dito yung mga cable ng kuryente. Ayan, oh. Medyo malinis din. Tapos yung iba nasa underground, yung ano, nasa ilalim ng lupa yung mga cable ng wire. Pero yung mga wire na yan, hindi ko alam kung ilaw ba yan o internet yan, mga yan. Tapos ito dito, school naman yan, o diba? Tapos ito yung sinasabi ko kanina sa mga bus station na mayroong mga pick up point, drop point. Kapag galing ka naman doon at papunta ka rito, ayan, dito naman yung pick up point. Tapos kapag papunta naman doon, dito naman yung drop point. And dito ka bababa, doon ka naman sasakay sa kabila. 'Di ba? Ito, ganito lang yung ano nila dito. Yan, school to. Yan lang yung school nila. Simple lang, 'di ba? Pero yan, school yan. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel account natin, sa TikTok account, sa Facebook page mga ka-idol, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pa-comment na rin kung saan nakaabot tong video na to para alam natin kung saan nakakarating yung mga video na ina-upload natin.
sa mga video natin dito sa channel natin na Idol sa Europa. At kung isa ka sa nangangarap na gustong makarating dito sa bansang Czech Republic or any part of Europe, mag-apply at puntahan mo lang, bisitahin mo yung Prime Search Manpower Agency mga ka-idol. Halos araw-araw nakikita ko mga post nila na napakaraming hiring, or hindi lang yung Prime Search Manpower Agency, napakarami pang ibang agency na pwedeng applyan. Basta sinasabi ko, laging mag-ingat sa pag-apply dahil alam nyo naman sa panahon ngayon marami mga scammers. Maging matalino at wais. Ayun lang. Tapos meron pa akong nabalitaan na kung napanood sa mga nakarang araw na halos 1,700 na Pilipino na naloko o na-scam na papunta daw dito sa Europe, pero ayun nga na nangyari, na-scam nga. Kaya lagi ko sinasabi mag-ingat talaga. Ayun, hindi biro yung pagpunta dito sa Europe. Parang ganito, ayun mapapansin mo, napakatahimik, napaka-ayos ng pamumuhay na lugar, di ba? Malapit na tayo sa accommodation natin. Ayun, medyo mahaba-haba din yung nilakad natin na kung saan tayo nakaabot dun. Doon tayo sa ano. Pansin nyo, di ba mga idol? Sobrang linis ng paligid. Sa hinaba-haba ng paglalakad natin, halos wala akong nakitang mga tapon-tapon na plastic. Ito na lang talaga pag sa mga ganito. Ito, may talagang asin basurahan na nakalagay yan. Tapos pinipick up yan ng mga nagbabasura. Sobrang linis na, napakatahimik. Tapos kapag alas 10 na talaga dito, bawal na talagang asin magingay. Yun yung kultura nila dito. Ayaw nilang ano dito. Ayaw nilang maingay. Kaya minsan sa accommodation namin kapag nagbibidyoke na, umabot ng halos alas 11, yung tenant doon sa amin nagagalit na. Pinapahintuin ng videoke. Alam niyo naman mga Pilipino, kahit walang mga okasyon yan. Ang sarap maglakad mga idol. Malay natin sa susunod, 'di ba? Maisama natin yung pamilya natin dito sa Czech Republic. Kasama nating mamuhay dito. Iwan na natin yung Pilipinas. Walang buhay sa Pilipinas. Tragis. Korap na gobyerno. Ewan ko. Ito, dito na tayo. Yung bahay na yun. Yan yung accommodation namin. Tapos yan, dito ako dumadaan, papasok. Pauwi ng trabaho. Ayun, yung bahay na yun. Tapos ito, malapit lang kami sa school. Ayun o. Ito, school yan dito. Yan, school yan. Eskola, ibig sabihin ng eskola, school. Ito yung accommodation namin. Kaya bawal talaga magingay dito. Dahil pansin niyo naman nasa paikot tayo ng mga kabahayan. Ito yung address ko sa mga gustong bumisita dito, pumasyal. Pwede. Ayun, 1407 Horne Porcinice, Praha 9. Pasok muna tayo. Medyo maganda yung lakad natin.